So sa unang arangkada natin, pakiramdaman nyo yung motor, dapat balanse. Tapos yung tingin nyo, dapat tingin dun sa malayo. Huwag nyong titignan yung malapit. Kasi kapag malapit yung tinitignan nyo, yung kamay nyo kasi, ito sa pinaka-elbow nyo, nakaganyan yan, no? Diba? Pansin nyo. Tapos kapag umarangkada kayo, gumaganyan yung yung kamay nyo. Tapos ito dito naman na part sa likuran nyo, kumikembot minsan di ba? Uumpisa natin ang pagte-test ride dito sa ating Lexi. So kung nandito ka sa video na ito yung araw kung saan galing kami ng Blazing Mountain of the Gods. Ayan, so ilalagay ko na lang sa screen kung gusto nyong panoorin yung last video natin. Ito, ilalagay ko. Pero itong video na to, gagawin natin siyang tutorial sa mga hindi pa marunong mag-drive. At bago ko ipakita itong ating motor ngayon na nasa harapan nyo, ipakita ko muna yung view. Ayan, napakaganda nitong nasa paligid natin. Okay, bago natin simulan ang ating tutorial sa pagdadrive dito sa ating Lexi, konting recap lang tayo dito sa ating motor. So ito yung latest ngayon na motor ni Yamaha. Ito ang Yamaha Lexi 155. So ang ginamit na engine dito ay same sila ng NMAX standard at Aerox standard. Same sila ng engine at CVT. And pag-usapan natin ang kanyang specs. So punta tayo dito sa kanyang harapan. Ito ang pinaka-importante kapag magdadrive kayo. Isa-isayin natin ang kanyang button muna. So sa kanyang button dito sa right side, meron tayong makikitang idling system dito. So ito yung kapag naka-automatic ito, ibig sabihin kapag nasa traffic ka, kusang namamatay yung motor. So kapag namatay siya, ito throttle mo lang, kusang uusad o kusang aarangkada yan. Kung ayaw mo naman i-automatic, pwede mong i-off yan. Ayan. So kahit nasa traffic ka naman, kapag naka-off, hindi mag-off yung engine ng iyong motor. So kadalasan ito yung napapansin natin sa mga Lexi user, na kapag nasa traffic daw sila, kusang namamatay yung kanilang engine. Or emergency, pwede nyo siyang, hindi siguro sila aware dito sa features ng Yamaha Lexi na meron siyang ganito, itong idling system. And pangalawa, meron tayong hazard. So dito naman sa ating hazard, kapag naka-stop kayo, i-on. So pangatlo, ito yung kanyang starting button. So bago nyo siya mapapaandar, i-brake nyo yung front. Ayan, umandar siya. Tapos hindi lang sa front, pwede rin dito sa rear brake nyo. Ayan, kapag nakapigayan, mapapaandar mo siya. O ayan, umandar siya. Pero kapag hindi mo piniga or pinisil yung kanyang brakes, hindi siya aandar. Ayan o. Ito naman yung makikita natin dito sa kanyang kaliwang button. Meron tayong high beam, tapos signal light. Pagka magta-turn ka sa left, kailangan mong mag-turn signal light sa left. Kapag magta-turn right ka naman, kailangan mong mag-turn signal light sa right. Ayan. Ganyan yung function niya. Tapos kung gusto niyo siyang i-off, pwede nyong pindutin yung pinaka signal light. Ayan, pipindutin nyo lang siya. Or pwede nyong ibalik. For example, nag-signal light kayo sa kaliwa. Ngayon, pwede nyo siyang ibalik sa kanan. Ayan. Kapag binalik nyo sa kanan, konting push lang. Ayan, mag-off na yung pinaka signal light natin. And last, ito yung kanyang busina. Ayan. Ito naman, kapag may mga tatawid, pwede kayong bumusina. Meron din tayong isang button dito para ma-access natin yung nasa panel natin. Hindi ko lang kung nakikita nyo yung panel ko kasi nagpalit ako ng smoke na screen protector. So yan, kapag ililipat natin itong trip meter, kailangan lang nating pindutin itong nasa menu button. Ayan, so kapag pinindot natin yan, magbabago yan. Ayan o. Ayan, so dito natin ma-access yung mga dito, mga setting niya. Ayan. So ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo yung step by step ng pagdadrive ng automatic. Reminder lang sa mga baguhan lang to. Kapag marunong ka na magmotor, skip mo na tong video at panoorin mo na lang yung mga ibang videos natin. Madalas din kasing tinatanong sa atin kung magaan nga bang i-ride itong ating Yamaha Lexi. Parehas lang ba yung handling niya compare sa Click 125 or sa mga ibang motor. So ngayon, isa-isayin natin yan. So bago mo sasakyan yung
motor mo, kailangan mong i-switch muna. Ayan, tapos kailangan naka-center stand. Kasi lahat ng mga scooter ngayon, lalong-lalo na yung mga FI or may mga carburetor type pa rin ba na may kill switch yung kanilang side stand. Hindi ko lang sure kung may mga carburetor type pa rin ngayon na may kill switch yung kanilang side stand. Mas preferred ko na naka-center stand muna kapag ka beginner ka. Ayan. Tapos, ito, i-hold mo lang yung brakes, tapos i-press mo yung starting button. Ayan. Tapos, di ba umaandar na siya? 1 to 2 minutes bago mo siya gamitin. Yun yung pinaka-safe na gawin natin sa ating motor since beginner tayo. Wag yung kakaandar lang tapos hahatawin mo kaagad. Hindi advisable na gawin mo yun. Pwede naman siguro paminsan-minsan, wag lang lagi-lagi. Okay? Pangalawa, kapag baguhan ka, syempre medyo nahirapan ka rin sa pagtanggal ng center stand. Ang ginagawa ko kasi kapag tinatanggal ko sa center stand, tinutulak ko lang siya paharap. Tapos yung puwersa, mas malakas dapat dito sa kanyang grab bar dito. Tapos dito sa handlebar natin, medyo persahin na lang natin para magkumpas yung pagtanggal natin sa center stand. Katulad nito, hilain natin dito sa pinakalikod. Ayan. Yun, tapos huwag nyong kakalimutan na i-brake lagi ito. Lalong-lalo na itong lugar natin, pababa. Ayan, pababa ito. So kapag binitawan natin yan, ayan, may tendency ma-out balance yung inyong motor. Pwedeng matumba or magasgas. So sa pagsakay naman, pwede nyong ipadaan dito yung paa nyo. Ayan, diretso na. Ayan, ganito. Pwede naman pag ganyan, kung trip nyo. Ayan, pag ganun. Tapos, etong si Lexi, mayroon siyang handbrake. Kapag naka-brake na yung likod, pwede nyong pindutin tong button dito. Ayan. So kapag pinindot nyo, hindi na mag-atras yan. So safety first muna tayo. Dapat naka-proper attire tayo. Ayan, para kung sakaling magkaroon ng aksidente, sana hindi naman, safe kayo. Ayan, so suot nyo yung gloves. Ayan, dapat magka-gloves kayo kapag first timer nyo, beginner kayo. Ayan. Tapos kapag pinisa mo to, ayan, pagka pinisa mo yan, automatic na yan, no, na matatanggal. Ayan. So sa unang arangkada natin, pakiramdaman nyo yung motor, dapat balanse. Tapos yung tingin nyo, dapat tingin dun sa malayo. Huwag nyong titignan yung malapit. Kasi kapag malapit yung tinitignan nyo, yung kamay nyo kasi, ito sa pinaka-elbow nyo, nakaganyan yan, no? Diba? Pansin nyo. Tapos kapag umarangkada kayo, gumaganyan yung yung kamay nyo. Tapos ito, dito naman na part, sa likuran nyo, kumikembot minsan diba? Kaya dapat, yung position nyo, relax lang. Yung elbow nyo, relax lang din. Tapos tingin sa malayo. Ganito yung magiging itsura nyo kapag arangkada na kayo. Ganyan lang. Tapos konting throttle. Ayan, alalay lang. O, ganyan. O, tapos, di ba, umarangkada na kayo. Ayan, nababalance nyo na. So, ngayon naman, malayo yung tingin nyo. Kapag ganitong mga kurbadahan, kailangan i-practice nyo to. Yung balance nyo, ilalagay nyo siya sa kaliwa. So, kapag kanan naman, ilalagay nyo yung balance nyo dito sa kanan. Ganyan. So, kapag medyo natutunan nyo na, yung straight, medyo mabilis na kayo, ito naman yung ituturo ko sa inyo. Kapag ganito, yan, for example, nakasalida tayo. Ito yung tinatawag nating counter steering. Kung bagay, tutulak nyo yung pinaka manubela. So yan, kapag itutulak natin dito, ayan, di ba? Kapag itulak nyo tong right na handlebar, ayan, tutulak nyo, ayan, di ba? Pupunta siya sa kanan. Pero kapag itutulak natin to pa left, ayan, pupunta naman siya ng left. Ayan, di ba? Magic. Ayan gawin natin. Ayan. Counter steering tayo. Ayan itulak nyo lang yung pinaka handlebar. So sa pagtutulak niyan, dapat kontrolado nyo yung balanse ng katawan nyo. Tapos siyempre may presence of mind kayo. Dapat konektado lahat yan. Tsaka sa natin, sa mga paa natin, dapat naka position lahat yan. Hindi pwedeng tinulak mo yan tapos yung balanse mo nandito pala sa kaliwa, 'di ba? Baka maaksidente ka. So gawin mo siguro yung tricks na 'yon
kapag ka medyo marunong ka na sa pag-control nitong throttle mo. Kasi kapag ka hindi ka pa marunong kumontrol ng throttle, pwede kasing mangyari ganyan eh, di ba? Ganyan yung pag-throttle mo. Ganyan yung mangyari. Tsaka mas magandang mag-practice ka, scooter yung gamitin mo. Kasi ngayon ang scooter parang nag-i-e-bike ka lang eh, di ba? So kung dating may knowledge ka na sa e-bike, madali mo na lang 'to matututunan. Hindi katulad ng dati, 'di ba, naka-bike ka lang tapos magmo-motor ka. Mag-a-adjust ka pa rin kahit marunong ka mag-balance. Kailangan mo pa ring aralin kung paano ang tamang pag-throttle. Kapag ka dekambyo naman yung motor mo, kailangan mong aralin yung pag-timing ng pagkambyo, 'di ba? Kailangan marunong ka mag-shift. Kung galing ka ng primera, dapat marunong ka tumiming kung paano may papasok ang second gear. Pero kapag ka naka-scooter ka kasi katulad nito, kahit na pataas, pababa yan, hindi mo na kailangang mag-shift ng gear. Kusa siyang mag-shift ito. Ito naman yung advantage niya. So ngayon, balak mo maglabas ng Lexi kasi ito na yung bago ng Yamaha ngayon. Siyempre, bago sa paningin, pwede mo siyang pagpraktisan. Kasi magaan itong motor na to. Hindi katulad ng NMAX Aerox na medyo mabigat compare dito sa motor na to. Nakapag-drive na ako ng Aerox NMAX. Ang masasabi ko, goods na goods din yun. Kung sa beginner, pwede mong hatawin kaagad kung gusto mo. Basta importante kaya mo talagang bumili ng pyesa once na matumba ka at mabasag yung fairings o may mga ibang pyesang nasira, kaya mong bilhin. Kasi kapag ka hindi, ay naku po, masakit sa bulsa. Yan, kaya hindi tayo nag NMAX kasi presyo ng NMAX ngayon nasa 150 plus yung standard. How much more na lang yung turbo version, di ba? Nasa mahigit kulang 180 na yata, para magkapresyo sila ng ADB 160 eh. Sa mga baguhan naman na magmomotor naman ng 155cc, kung napanood niyo yung last video natin na kung galing kayo ng 125cc, magandang upgrade ito para sa 125cc na motor kasi bukod dun sa malakas na ang kanyang makina, bago pa yung kanyang itsura, napaka-komportable niyang gamitin. Mapalikuan yan kahit saan. Sa rough road lang siguro guys, hindi ko siya ma-advise na gamitin nyo siya kasi iba yung pakiramdam ko kapag ka dinadaan ko siya sa mga mababato. Okay lang na katulad niya may buhangin tapos may mga konting bato-bato, pwede nyo siyang padaanin dyan. Pero kapag ka ganyan kalalaking bato, yan, parang basta yung mga medium size na bato na ganun yung dadaanan nyo, kawawa talaga yung gulong nito, promise. Kasi yung gulong ni Lexi guys is medyo manipis siya. So isa din sa i-consider natin yan kapag kabibili natin to. Kasi parang siya, dinesign talaga siya pang city driving lang. 'Di ba? Pati nga yung kanyang fuel tank capacity, hindi nga in-upgrade na lang ng kahit 7 liters para pambawi man lang. Pero hintayin natin, malay nyo, sa version 2, version 3, ilalabas yung 8 liters na tank capacity ni Lexi. Tapos kung beginner ka, ito yung dapat iwasan mo. Huwag kang magmomotor nang wala kang lisensya. Yan yung pinaka importante. Bago ka naman makakuha ng motor ngayon, kailangan may may LTMS ka. Yun lang kung ipapangalan sa iba. For example, sa mother mo or kaya sa father mo, sila yung nakapangalan, 'di ba? Karamihan kasi ng mga bumibili ng motor hindi nakapangalan sa kanila. Para na rin sa safety nyo yun kasi ngayon medyo mainit ang LTO ngayon, kung alam nyo lang. Kaya dapat marunong tayo sa batas trapiko. Or kung wala pa kayong lisensya talaga, kasi siyempre sa panahon ngayon napaka-importante ng pera. Kung talagang budget mo ay motor muna, okay lang naman, pero wag ka lang lumabas sa mga highway. Yan, pwede mong gamitin yung motor mo sa mga baryo-baryo lang, sa mga walang masyadong tao, para wala kang ma-aksidente kapag nag-practice ka. Kasi ngayon kung wala kang ebidensya, kahit may lisensya ka, ikaw yung binangga tapos yung bumangga namatay, kahit wala siyang lisensya, ikaw pa yung makukulong, di ba? So sa pag-iingat lang guys, mas nire-recommend ko na meron kayong driver's license kapag magmumotor na kayo. Kasi yung mga ibang nagko-comment kasi sa YouTube natin, yung mga siyempre aminin ko man, pati ako kinakapos din ako,
kaparehas ko lang din sila na kinakapos din, wala silang pang driving lesson. So ngayon, eto kahit pa paano, may tuturo ko sa inyo sa pamamagitan nitong panonood nyo, di ba? Okay, so back tayo dito sa ating throttle naman. Sa ating pagto-throttle, pagka baguhan, di ba may speedometer, ayan no. Kapag baguhan, mas nire-recommend kong mag 20 to 30 ka muna. Huwag mong hatawin ng 40 to 60 kagad, kasi sa beginner ang 40 to 60 napakatulin na yan, di ba? Aminin nyo, sa mga nagpa-practice noon ng motor, kapag nagsi-60 ka na nun, matulin na talaga yun, di ba? Pero kapag matagal ka na kasing nagmo-motor, lalong lalo na ako, di ba? Meron tayong 200cc dati na motor, nakapag-drive na rin tayo ng 400cc, kaya parang maning-mani na sa atin kahit yung 100 km per hour. Basic na lang sa atin. Pero ngayon kasi mas gusto ko nang gamitin yung motor na komportable ako. Hindi na ako naghabol pa sa top speed ngayon. And dapat chill lang. Hindi natin maiwasan yung maaksidente kapag medyo kaskasero ka. Dapat nasa 20 to 30 lang. Ayan, dapat ganito lang. Ayan 20. Huwag nyong bibiglain kagad na ito throttle yung motor kapag ganyan Kasi kapag ka first timer ka, wala kang masyadong balanse sa sarili mo. Pwede kang maitapon. Ayan Lalong lalo na kapag ka 155cc yung ginamit mo, kahit anong 155cc naman, kung stock, malakas yung niya. Ayan yung hatak niya. Lalong lalo na kapag ka nag-upgrade ka pa ng CVT set mo, mas lalakas pa yan, di ba? At ito rin, yung isa sa dapat nyong tandaan kapag lumabas lang kayo sa highway at marunong na kayo mag-drive, mag-throttle, ayan, pati gumamit ng signal light, marunong na rin kayo. Ito dapat yung ilagay nyo lagi sa isip nyo, ang tumingin sa side mirror. Ayan, napaka-importante nito guys, itong side mirror na to. Kahit magpalit kayo ng side mirror, palitan nyo yung stock, okay lang na magpalit kayo. Importante, komportable kayo, nakikita nyo yung nasa likod nyo. Huwag nyong tatanggalin kasi bawal yun di ba? Kapag mahuli kayo, mape-penalty kayo. Lalong lalo na kapag magkakat kayo sa kanan tapos kaliwa kayo, hindi nyo din kasi alam na baka may sumusunod sa likod nyo. Para at least aware kayo kung tatawid na ba kayo or hihintayin yung makapasbay sa'yo yung nasa likod mo. Tapos sa pagmamaneho, hindi ka dapat atat na humawak ng manubela. Dapat marunong ka ring magpunas ng motor, mag-maintenance. Kasi hindi lang basta kapag nahawakan mo yung motor okay na yan, gagasolinahan mo, tatakbo yan. Kahit saan pinupuntahan mo, dapat kailangan mo pa ring i-maintenance yan. So yun naman yung isusunod natin guys, yung pagme-maintenance. At kung may mga katanungan pa kayo sa tutorial na to, pwede nyong i-comment para magawa natin ng video sa susunod. So nga pala guys, itong dinadaanan natin ngayon, ito yung sa part ng Apayao Road. Nandito na tayo ngayon sa may Kabugao. At medyo napasarap tayo sa ating pagtuturo. Hindi natin namamalayan, malapit na rin tayo sa pinaka town proper ng Kabugao. So ito guys ay hindi ko na ipapakita sa inyo kasi hindi naman to related dito sa ating video. So kapag meron kayong gustong idagdag dun sa mga sinabi ko pa, pwede nyong i-comment para at least yung mga ibang makakapanood nitong video natin, malalaman din nila, 'di ba? Baka meron pa akong nakalimutan. Nga pala, meron akong nakalimutan pala, yung paggamit pala ng brake natin. I-correct nyo na lang ako kapag yung sasabihin ko sa pagbe-brake ay hindi tayo pareho o depende sa inyo kasi kanya-kanya naman tayo ng trip Okay, so sa lahat ng motor magkakaiba yung kanilang braking system. May combi brake, may dual disc, may dual drum brake. 'Di ba? Sa mga ganyang motor. So unahin natin itong Lexi kasi ito is naka drum brake tapos naka disc brake. Ang tamang kumpas ng pagbe-brake nito sa likod, kahit gawin mo siyang 30 or 40%. Ayan, kapag nag-brake kayo. Kasi itong drum brake, kapag nag-brake kayo dito, iba talaga yung mafe-feel mo 'di ba? Para kang kapag nag-brake ka dito di ka naman kagad ihinto kasi nagagamit na rin tayo ng na disc brake sa likod, yung sniper tsaka yung KTM natin. Ito naman yung experience lang natin dito sa drum brake na
motor natin. Yung una kasi natin na drum brake ng motor ay yung TVS DAS. So same sila ng ating Click 125 na disc brake sa harapan tapos drum brake naman sa likod. Ganon din dito sa ating Lexi. So ang napansin ko, every time na pumipiga ako ng malakas dito sa likod, parang sumasayaw yung petan ko. Yun yung napansin ko. Pero sa harapan, kahit na medyo i-full brake natin to, kagad na mag-i-stop yan kapag ka alalayan mo sa likod Kaya ang ginagawa ko ngayon kapag ka nagbe-brake ako, nasa 30% yung likod tapos nasa 70% naman yung harapan. Or minsan, depende kasi yan. Kapag ka medyo mabagal lang naman yung takbo mo, kahit nga likod lang yung gamitin mo, okay na. O kaya itong harapan, okay na. Pero kapag ka medyo mabilis ka, para makontrol mo yung balance ng motor, hindi ka kagad matutumba. Ito katulad na ito. Bibilisan natin. Tapos una nating i-brake dito yung likod. So 30%, tapos kontrolin natin ng 60 to 70% or pwede nating i-release sa 60%. Gawin nating 40% itong likod. Okay? Para hindi kayo ma-aksidente. Ganun yung gagawin nyo. So depende yan depende. Kapag dual disc naman yung brake mo, depende na naman yan kung alin yung mas mabigat, yung likod or yung harapan. Katulad ng NMAX, Aerox, ang pinaka the best na timpla naman ng pag piga mo sa brake mo, pwede ka mag 60-40 or pwede namang 50% tsaka 40%, ganyan. Pwedeng pabaliktad, depende naman yun sa driving style mo. Kung medyo mabilis ka, talagang unang magbe-brake guys, kahit disc brake yung likod una, tapos pangalawa sa harapan, tapos medyo medyo pigain mo lang kahit konti lang, yung talagang mapapa-stop ka. Huwag mong biglain na i-brake kasi baka mamaya itatapon ka, lalo na yung harapan, delikado yan. Kapag basa yung daan, maulan, pwede kang maaksidente. So ano pa ba, yun lang naman siguro yung hindi ko pa nasabi kanina. Yung proper handling naman, always kapag nagda-drive kayo, always nandito kayo sa right side. Always right side kapag nandito kayo sa Pilipinas, kasi wala tayo sa Korea. Sa Korea kasi iba. O sa India, dito sila sa left side. Pag ganyan, tapos yung kasalubong nila dito naman sa kanan. Yan, yun lang. So kung mayroon pa akong nakalimutan, gusto nyong dagdagan yung sinabi ko, dagdagan nyo na lang. Sa mga marurunong na magmotor dyan, gaya ng sabi ko, pwede kayo mag-comment, pwede nyong sabihin din yung mga nalalaman nyo, para yung mga baguhan na magmomotor malalaman din nila, di ba? Baka meron akong hindi nasabi or hindi na ipaliwanag ng mabuti. Mas maganda na yung may ibang opinion pa na magdi-discuss sa sinabi ko, di ba? Para sa susunod, kung medyo bitin kayo dito sa video natin, ipagpapatuloy natin. Okay? So ito lang guys ang masasabi ko. Kung gusto nyong gumawa tayo ng tutorial video or kahit comment nyo lang. Kung gusto nyo ding mag-tour tayo, pwede tayong mag-tour, pumunta sa ibang lugar para at least ma-explore din yung lugar na yon. Kasi baka mamaya via Mindanao o Visayas, medyo kailangan natin ng malaking pera dyan para makapunta tayo. So hindi ko na papahabain yung ating kwentuhan ngayon guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.